Lahat ay tumayo upang tayo po ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Diyos, ang mabanal sa unang dalangin, ang aming mahal na pastor, mahal na Panginoon, basbasan po, Diyos, ang aming pag-aaral sa iyong malang salita sa pumpong ito. Buksan po lahat ng pakinig at pangunawa ng aming mga kapatiran sa iyong malang salita sa pumpong ito. At ganun din, O Diyos, iyong abang lingkod, sinang akin, wala akong magagawa. Sa iyo ako umaasa na magkaroon ng sapat na karunungan upang may pahayag, O Diyos, iyong malang salita sa aking mga kapatid sa pumpong ito. Hallelujah, sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, shout in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At minmahal, tayo po ay mag-aral sa salita ng Diyos. At lagi po nating tandaan, mga kapatid, sa tuwing tayo nag-aaral, atin pong ilista ang ating mapag-aralan upang kung tayo po ay nasa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, ay maaari po natin muling buksan ang ating mga banal na kasulatan at pag-aaralang mabuti anumang bagay ang ating napag-aaralan sa mga salita ng Diyos upang tayo po ay maging bihasa sa pagtuklas ng tamang pamaraan sa ating paglingkod sa ating daklang Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Anong sabi ng Santiago 4:14? Dito sa Santiago 4:14, kung nakakabsat, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Amen. Ito po ang salita ng Diyos na kung saan, mga minmahal, tayo po ang sinasabi ng Biblia ay katulad lamang ng isang singaw ang ating buhay. Ito'y dumarating sa isang tao at pagkadaka ito ay napapawi, hindi nananatili. Katulad ng isang hangin, katulad ng sabon, na kung saan ito po ay makita ng bula, maya ay wala na. Ganon din sa ating buhay, bilang tao na nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating kahalimbawa ay kagaya lamang na isang usok, katulad ng isang singaw, na kung saan ang ating buhay dumarating at pagkatapos ito po ay nawawala, napapawi. So mayroon po mga pamaraan na dapat nating gawin, mga kapatid ko, upang mapaghandaan po natin ang mga bagay na ito. Ang sabi ng Bible, kayo nga ang hindi nakakalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ganon po kaiksi ang buhay ng isang tao. Hindi nanatili ang buhay ng tao. Kaya mas mahalaga na dapat nating paghandaan yung mga bagay na panghabang buhay, yung nananatili sa atin. At ito po ay hindi katulad ng isang singaw, hindi katulad ng isang bula na kung saan nawawala. Ibig sabihin, mayroon pong mahalagang bagay na dapat nating paghandaan. Isang bagay na walang katapusan. Ano po ito? Kaligtasan ng ating kaluluwa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang walang katapusan. Kaya sa halip natin pagsikapan na yung ating sarili paghandaan po natin, minmahal, mas higit natin paghandaan ang ating mga kaligtasan sapagkat ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay wala po itong katapusan. Hindi ito katulad ng usok. Hindi katulad ng bula na mayroon pong katapusan. Subalit ang buhay na walang hanggan, ito po ay nanatili at nanatili. Subalit paano po natin ito makamtan? Kinakailangan gumawa po tayo ng gumawa ng mabuti. Huwag manghimagot, huwag manghinayang sa paggawa ng mabuti, ang sabi ng Biblia. Sapagkat sa kapanahunan, tayo rin ang makikinabang kung hindi po tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Anong mabuting tinutukoy ng Biblia?
tayo po ay manatili alinsunod sa pagkatawag ng Diyos, kung paano po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos, bago tayo tawagin, mayroon pong layunin ang Diyos sa atin upang ating gawin o gampanan po natin, sapagkat tayo rin po ang makinabang kung wag po nating pabayaan ang mga bagay nito na malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Galatia 6, 9 at 10? Ito sa Galatia 6, 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo hihimagod. Amen. Amen. Kaya nga, samantalang tayo may pagkataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Amen. Malawak at malalim ang tinutukoy ng banal ng kasulatan. Ang sabi ito, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-anit tayo kung hindi tayo manghimagod. Anong ibig sabihin dito, mga kaibigan? Lalo na sa panahon ngayon, hindi na natin alam ang takbo ng panahon. Panahon ng pagsisikap upang ipagtrabaho po natin ang ating kaligtasan. Maraming mga palatandaan at mga sinyalis na ipinakita ang Diyos upang bawat sa atin ang maging masikap o maging maagap upang ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Yung mga trahedya, yung mga panganib na nangyayari sa ating mga paligid. Yan ang isa sa palatandaan na hindi na magtatagal, babalik ang ating daklang Diyos sa oras at panahon na hindi po natin iniisip at hindi po natin inaasahan. Kaya ang sekreto, minamahal, yung pananatili na tayo po ay maging mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin po natin ang sa abot at kaya ng ating mga gawa, ipagtrabaho po natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan, minamahal, ay individual na pinagsisikapan gawin. Hindi dahil nagsisikap ang iyong magulang, hindi dahil nagsisikap ang iyong kapatid, ang iyong anak, na ipagtrabaho ang bagay nito, ay iba ang makinabang. Hindi po, personal na pinagtatrabaho ang kaligtasan ito. Kanya-kanyang sikap. Sapagkat ang sinumang hindi nagsisikap na ipagtrabaho ang bagay nito, minamahal, hindi po niya makakamtan ang langit at buhay na wala hanggan na ating pinapangarap sa buhay, yung walang katakusang bagay. Ano po ba ang ating mga sarili nito, mga kaibigan? Ito po ay nawawala. Ito po ay maglalaho. Sa oras at panahon, hindi po natin inaasahan. Subalit ang buhay na walang hanggan na atin pong pinaglaanan, yun po ang walang katapusan. Yun ang ating pinagsisikapan. Hindi mahalaga ang material na bagay. Hindi mahalaga ang anumang bagay na ating nakikita sa ating paligid. Mas mahalaga na dapat nating pagsumikapan yung mga bagay ni inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ito? Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao. Kaya nga, kung tutusin, mga minamahal, tayo po ay napakapalad. Sapagkat napakaraming tao sa mundo. Pero bakit tayo ang pinadalhan ng salita ng Diyos? Bakit sa ating pinunawa ang mga bagay nito? Sa madaling sabi, tayo po ang kinasyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong pinagpala na higit sa lahat na pinagpala. Maraming mga tao sa mundo po ito, mga mayayaman, mga milyonaryo, hindi ikaw sa buhay. Subalit ang lahat ng yan, may paglalaho at may katapusan. Subalit yung ating ginagawa nito, mga kapatid ko, ay buhay na walang hanggan, walang katapusan. At kung tayo po ay magsisikap, minamahal, tayo rin po ang makikinabang sa ating mga ginagawa na ito. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Sinabi sa Biblia sa 10, kanina sa ating nabasa, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon,
pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Hindi lamang kasangbahay sa pananampalataya, mga kapatid, na tayo gumawa ng mabuti, kundi sa lahat ng mga tao. Ipakita po natin sa lahat ng tao, tayo pong isang magandang halimbawa. Tayo pong ilaw, isang ehemplo na dapat tularan. Iyan ang ating magagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi natin kanina na bago tayo tawagin ng ating Diyos, mayroon pong kanya-kanyang layunin ang Diyos sa ating kung bakit tayo tinawag, upang magamit po tayo sa gawain ng Diyos. Papaano? Paghayo, pangangaral, salita ng Diyos, o sa magitan ng suporta sa iglesia ng Diyos, upang patuloy may pangaral ang Ebanghelyo, upang yung ating mga kababayan hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, sila rin po ay maabot upang malaman nila kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Iyan ang layunin ng Diyos sa ating kung bakit ay tinawag. Kaya napakarami sa atin kanya-kanyang pagkagamit sa mga walang pera, minamahal, ginagamit ang paghayo, patuloy, may paliwanag ang salita ng Diyos. Sa mga may pinansal, may pera, susuporta sa iglesia upang gamitin sa gawain, gastusan, panggastos gasolina, lahat, pang maintenance ng sasakyan, pang blessing ng mga worker, pagkain, lahat ng yan ay ginawa ng Diyos alinsunod sa ikatitibay ng ating balagawain upang maisulong. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Wala tayong pwedeng ikatawiran. Kahit wala tayong pera, pwede natin gamitin ang ating mga labi, yung ating mabibig, upang ihayo ang salita ng Diyos. Kahit saan tayo naroon, pwede po tayong humayo. Pwede nating ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Kaya ang sabi ng Biblia, samantalang tayo may pagkakataon, gawin po natin ito. Habang may oras, habang may araw, habang may panahon, samantalahin po natin na ipagtrabaho ang bagay nito. Dahil sa ayot sa gusto ng tao, darating ang oras, darating ang panahon, mawawala ang salita ng Diyos. Na kahit hanapin pa ito ng tao, hindi masusumpungan. Kaya ngayon, ang araw, kung paano po natin pagsikapan na ipagtrabaho ang bagay nito. Pag dumating yung tinatawag na tatakan ng 666, hindi na tayo pwedeng mangaral. Hindi na natin pwedeng ilantad ang salita ng Diyos, sapagkat maghahari ang kadiliman, ang gawa ng kaaway. Subalit, sa atin bilang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat na nagsisikap sa kaligtasan, hindi dapat natin itong katakutan. Dahil bago mangyari ang bagay na yan, tayong lahat ay iingatan ng ating dakilang Diyos. Hindi pintulan ng Diyos sa tayo may mapahamak. Kung tayo po ay magsisikap lamang, ay pagtrabaho ang bagay nito. Purihin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Kaya anong sabi ng Biblia? At papaano nga ba natin italaga ang ating sarili sa Diyos? Paano daw natin italaga ang ating sarili sa Diyos? Paano natin ihandog ang ating sarili sa Diyos? Alam namang tumahimik lang tayo. Alam namang tumigil lang tayo. Sapagat nasabi natin kanina, na bago tayo tawagan ng Diyos, mayroon pong layunin ang Diyos sa atin na tayo ay magamit sa gawain ng Diyos. Buksan ang Roma 6:13. Ito sa Roma 6:13, kunana, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan sa pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ay handog ninyo ang iyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay, sa mga patay at
at inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng Bible, ulitin ko ang basa, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katawiran sa Diyos. Amen. Bakit nabanggit ng Biblia ay yung tinatawag na patay? Sapagkat tayo nung araw minmal, nung tayo po hindi pa tayo naabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Magmula nang tayo po ay tawagin ng Diyos sa banal ministeryo pong ito, tayo po ay binuhay ng Diyos sa kamatayan. Nasisana, tayo po ay naging kandidato minmal sa kamatayan, sa impyerno. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo maglingkod sa Diyos at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ayaw ng Diyos tayo po ay mapahamak, kundi gamitin po natin ang ating sarili, ihandog po natin bilang isang kasangkapan ng katuwiran na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, huwag po nating gawing kasangkapan ng ating sarili upang gumawa ng kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahalaga ng bawat sa atin maging honest, maging malinis po tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang pagdating ng takdang panahon, sigurado ang langit at buhay na wala hanggan naghihintay sa bawat isa sa atin. Kahit anong mangyari, minmahal, lagi ugalayin natin, minmahal, na ang katuwiran ng Diyos ang lagi po nating batayan, ang lagi po nating sundan, upang huwag masayang, huwag maligaw ang ating pananampalataya, at upang pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. Sa pamagitan ng pagdalo sa gawain ng Diyos, sa pagbibigay at sa kabanalan. Mahalaga ang kabanalan. Kaya tayo na sa ating mga tahanan, sa ating bahay-bahay, minmahal, kinakailangan sundin po natin ang kabanalan. Sapagkat kung wala ang kabanalan, minmahal, ang sabi ng Biblia, hindi po natin makikita ang kaharian ng langit pag wala ang kabanalan. Maging sa ating mga kasuotan, mga kapatid. Hanggat di natin nagagawa ang bagay na yan, malayo sa atin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang dito tayo magpakabanal sa loob ng gawain, kundi maging sa ating mga tahanan, kahit saan tayo pumunta, magsuot po tayo ng naayon sa banal na kasulatan. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay para masunod yung katuwiran ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag nating gamitin ang ating sarili, huwag po nating ihandog ang ating mga sarili, bilang kasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog po natin ang ating mga sarili sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino po ang isang magandang halimbawa na dapat nating tularan upang maging kalugod tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Si Pablo. Ano po ba si Pablo? Si Pablo nung araw ay isang taong masama. Isang taong mamamatay tao. Yung ating mga kapatid, mga Kristiyano nung araw, tinutugis, kinukulong, inuusig, sapagkat ayaw niyang marinig ang salita ng Diyos. Subalit, nung siya'y tawagin ng Diyos, minmal, ang sabi niya, siya'y napako na. Ipinako na siya sa cross. At hindi na yung kanyang sarili ang nasusunod, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad din natin, mga kapatid ko. Tayo nung araw, yung ating nasusunod, yung ating sariling paraan sa buhay. Subalit nung makilala natin si Kristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, siya nang nasusunod at hindi na tayong dapat masunod.
Dahil kung tayo masusunod, mga minamahal, masisira, maliligaw po tayo. Maging ang ating buhay, masisira, mga kapatid. Kaya nga, totoong sinasabi ng Biblia, na may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nito ay kapamakan. Kapag hiwalay po tayo sa salita ng Diyos, mapapahamak po tayo. Mabibigo po tayo sa ating mga pangarap, sa ating mga ambisyon sa buhay. Hindi po tayo maging matagumpay na Kristiyano kung yung ating nasusunod yung ating sariling kaparaanan. Ngunit mas maganda yung masunod po natin ang paraan ng Diyos. Kaya kung minsan, mga kapatid ko, bunga hindi natin pakaalam sa kaparaanan ng Diyos, kung minsan tayo po'y dumadanas sa mga problema, mapagsubok sa buhay, bago po natin malaman ang katotohanan, bago natin malaman ang kalooban ng Diyos. Ngunit, tulad sa ating sinabi, kapag ang Diyos ang masusunod, gaganda ang ating buhay. Palakpakan natin ang ating daklang Diyos na buhay. Ano sabi ng Galatia 2:20? Galatia 2:20. At ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Amen. Ayan ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya rito sa Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ay kinabubuhay ko sa ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mismo ang Bible ang nagsasabi. Kaya nga, minamahal, kung tayo po nung araw, tayo po ang driver sa ating mga sarili, ngayon hindi na. Si Kristo na ang driver. Siya na ang nasusunod. Hindi na tayo. Dahil wala na tayong karapatan na tayo po ang magmaniobra sa ating mga sarili, kundi ang Diyos na ang may karapatan. Magmula mo tayo na tayo po'y hugasan sa tubig, ibinihis na natin si Kristo. Kaya hindi na tayo nasusunod, kundi si Kristo na ang nasusunod. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Yung ating buhay dati, tayo po ay mga patay sa harapan ng Diyos. Subat dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay muling binuhay ng Diyos. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mapunta sa impyerno. Kundi nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay mapunta sa langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tayo'y matubos sa kasalanan, makalagan sa sumpa, at tayo linisin sa ating kasalanan at magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Niinilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talapakan po natin ang malakas ang ating dakalang Diyos na buhay. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, huwag raw maging matigas ang ating ulo. Masakit, medyo masakit pakinggan, subalit ito po ay salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, katulad ng tabak. Dito ay may dalawang talim, magkabila. At kung hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, kung minsan nagdaramdam po tayo. Pero pag nagdaramdam tayo, nasaktan tayo, ibig sabihin, minamahal, mahal tayo ng ating daklang Diyos. Dahil tayo tinatamaan. Yan sabi ng Biblia sa Ikalimang Kronika 30, sa talatang 8. Second Chronicle 38. Ngayon huwag kayong maging mapagmatigas sa ulo, na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuaryo, na kanyang itinalaga magpakailanman, at kayo'y mga lingkod sa Panginoon ninyong Diyos,
upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Amen. Amen. Itong sinasabi ng Biblia, ngayon huwag kayong mapagmatigas ng ulo, na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon. Amen. Bakit nga ba napahamak ang ating mga magulang nung araw? Sa panahon nila Moises, dahil ayaw nilang magpasakop sa mga nangunguna tulad nila Moises nung araw. Ay napahamak po sila. Araw-araw mayroong nangangamatay. Bunga ng hindi nila pagsunod sa malang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sila'y napahamak. Kaya kung atin pong unawaing mainam ang salita ng Diyos nito, kung paano nangaral sila Moises nung araw, hanggang sa ngayon, yun din ang gustong ipaunawa ng ating daklang Diyos. Na kinakailangan, sundin po natin, unawain po nating mabuti ang kalagahan ng pinag-uutos ng ating daklang Diyos. Dahil kung paano nangaral si Moises nung araw hanggang sa ngayon, yun din ang ating tinuturo. Hindi ito nakakaiba. Iisa lamang ang Diyos ni Moises at ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, iisa lamang. Hindi magkakaiba. Kaya nga, itinantulad tayo sa mga sinaunang mananampalataya nung araw, huwag tayong gumaya sa kanila dahil sa ginagawa nila, napahamak po sila. Pero ngayon, patuloy natin ipinangaral na kailangang makinig po tayo at kinakailangan sundin po natin upang huwag tayong mapahamak. Tulad si mas naunang mga Kristiyano na sila'y napahamak dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ha? Panireklamo kay Moises, Moises, bakit mo kami dinala rito sa ilang? Mabuti pa roon. Sa aming pinanggalingan, makakain po kami doon. Ha? Pero dito, walang tubig, walang makain. Kaya sa halip, nalakarin nila ng 40 days lamang ang tinatawag na lupang pangako, umabot ng halos 4 na taon. Walang nakaabot. Maliban lamang sa matuwid kay Caleb, kay Josue. Dahil sila ang mga matutuwid na mananampalataya. Almost 23,000 na tao. Inalang natira, 2 lamang at hindi magkamali. 2 lamang ang nakaabot sa lupang pangako. Dahil sa pagmamatigas ng ulo ng mga kasama ni Moises, lahat sila napapahamak. Sa ilang pa lang, pinangtuklaw na sila ng mga ahas. Hindi nalugod ang Diyos dahil sila ang ginawang pagsuway sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakong Diyos ng buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, kung yung nais ng Diyos, yung tayo, yung kusa. Yung kusang pagsunod. Hindi na kayang persahin pa tayo, kundi yung ating puso, yung ating kaisipan, ay isintro po natin sa maraming bagay na dapat nating sundin upang tayo pagpalain. Yan sabi rito. Anong sabi ng Isaiah? Isaiah 1:19-20. Isaiah 1:19-20. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mga himagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Wala po tayong magagawa. Ngunit nais ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay magkusa. Yung kusang pagsunod na hindi na kailangang
pilitin mo pa. Ibig sabihin, pag naunawaan po natin ang salita ng Diyos, sundin po natin. Ang sabi daw, kung kayo magkusa at mga masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Anong ibig sabihin? Yung mga pagpapala, tatanggapin po natin mula sa ating Diyos kung tayo po ay magkusa at maging masunurin po tayo. Hindi na kailangang persahin pa, hindi kailangang pilitin. Tulad ng ibang mga kapatid, pag walang sundo, hindi nadadalo sa gawain kasi walang sundo. O walang pamasahe. Kaya hindi kami dumalo. Maraming dahilan. Pero kung sikapin, hindi pwede hindi makadalo. Malapit lang. Iba nga sa mga probinsya, ilang bundok pang dadaanan po nila bago makarating sa gawain, nakakarating po sila. Samantalang sa atin dito, hindi pa abutin ng 5 oras siguro sa gawain na tayo. Pero pagdating ng panahon, hindi po natin pwedeng gawing katuwiran. Na dahil sa walang pamasa, hindi mo makapunta sa gawain. Dahil sa walang sundo, hindi ako makapunta sa gawain. Yung ibig sabihin ng Diyos, yung gusto na ating manapanon, yung pagkukusa po natin. Paano kung, halimbawa, wala nang sasakyan, halimbawa, nasira ang ating sasakyan, ibig sabihin wala nang sundo, wala nang dadalo, paano kaligtasan? Wala na. Alin ba ang mahalaga? Yung pong walang sundo, na walang kaligtasan? O yung magsikap tayo? Paano kung wala tayong panggasolina? Hindi na makapunta sa gawain, paano ang kaligtasan? Yan ang tinurukan ng Biblia, yung pagkusa po natin. Mahalaga na dapat natin gawin. Upang tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pisad purihin ng ating Diyos. At minimal, wala nating oras. Diyan po natapos yung ating pag-aaral. Yung pagkusa ang mahalaga, mga kapatid. Pagkusa. Kasi pag di tayo nagkusa, kahit anong gawin po natin, wala talaga, maraming dahilan. Pero kung gustuin po natin, ay napakaraming paraan. Tatong araw pa lang, paghandaan mo na yung pamasahe. Makarating ka sa gawain. Purihin ang ating Diyos, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kailangan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako'y inilis mo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, katagan mo ako.
pag-ibig mo, Jesus, habagin mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako'y sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y paguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang may malakad ko. Hallelujah, hallelujah. Walang may tatago sa'yo. Magkapag-unayan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. I-focus po natin sarili sa ating gawin Diyos. Isipin po natin, minahal, kung gaano tayo kainibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Napakaraming tao, minahal. So bakit tayo ang pinili ng Diyos upang tayo gawin na kapagmana ng buhay na walang hanggan? Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Buhay ko'y laan sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, napakapalad po natin. Napakaraming mga tao sa daigdig nito. Bakit sila hindi tinawag ng Diyos? Bakit tayo ang pinili? Dahil mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang boses sa atin, ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Maging malinis tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating tandaan na ang katuwiran ng Diyos ang lagi po nating pakatandaang sundin upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Kaya, minamahal, buong buhay man natin, hindi natin kayang ipambayad sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lamang ang ating magagawa na parangalan po natin, papurihan po natin ang banal na pangalan ng Diyos bilang kabayaran sa ginagawang pag-ibig at pagmamalasakit sa atin ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo dumalangin sa lahat ng ating mga pangailangan, anuman ating pangailangan sa buhay, idulugyan natin sa ating dakilang Diyos upang marinig ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Diyos, amang banal, at sunang panalangin ng aming mahal na pastor, mahal na Panginoon, ito kami sa hapon pong ito.
Kami po'y nagsusumamo sa iyo, dumudulog kami sa iyo, malapit naman patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa lahat ng pagkakamali namin, pagkasala, saan man, O Diyos, nasumpungan ang aming mga kahinaan, O Diyos, patawarin mo kami, O Diyos, bilang tao, mahina kami, O Diyos, amang banal, wala kaming sapat na kakayahan upang labanan namin ang kaaway, subalit sa iyo kami umaasa, malapit naman sa iyo, magitan yung banal kapangyarihan, malapit naman maaari naming labanan ang kaaway, maging matatag at maging matagumpay po kami, O Diyos, kung kami ay laging kaming samahan sa lahat ng panahon, O Diyos, amang banal, hallelujah, ito pang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya amin mahal, kung tayo po ay mayroon pong mga sakit na makaramdaman, mangyari lamang ipatong po natin ang ating kamay sa parte ng ating ulo, minmal, upang tayo makalaya sa karamdaman. At kung problema, manatiling nakataas ang dalawang kamay at sama-sama natin sawayin yan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus upang tayo makalaya sa ating mga problema. Hallelujah! Umapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo Diyos mamanal, at sunang panalangin ng aming mahal na pastor. Narito yung lahat, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uning gawa ng kaaway, mga karamdaman, hallelujah, asma, diabetes, cancer, sakit sa ulo, panlalabo ng mata, hallelujah, panghina ng katawan, hallelujah, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out in Jesus' name, mga problema, magsilayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo tumayo upang sigaw po natin ang sigaw ng pagtagumpay po natin sa araw nito, sa pagsasagawa po natin sa banal na kalooban ng ating daklang Diyos na buhay. Sigaw po tayo sabay talon 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos. God bless yung lahat mga kapatid. At yan po natapos ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa hapon pong ito. At minmahal, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon.